Ang ating mundo ay puno ng hiwaga at mirakulo. Magkaiba man tayo ng paniniwala, pero tayong lahat ay magkakaugnay. Pinagbuklod tayo ng iisang nilalang, ang may likha. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Nilikha ang daigdig sa kabutihan, ngunit umiral din ang kasamaan. Ang bawat kasalanan ay may katapat na kaparusahan. Sa pag-iral ng kapalahunan ay isinilang din ang kaayusan. Sa bawat masamang nilalang ay may katapat ito na mas makapangyarihan. Namulat ako sa mundong moderno. Lahat ay naayon sa siyensya. Kahit ang pag-iral ng may likha ay hinahanapan ko ng patunay. Hindi naman ako anti-Kristo, pero isa akong atheist o ang taong hindi naniniwala sa anumang Diyos. Ang buhay para sa akin ay nakabase sa siyensya at teknolohiya. Ang katawan ng tao kapag namatay ay magiging alaala na lamang ito. Walang kaluluwa, wala ng ibang mundo, at higit sa lahat, magiging bahagi na lamang ito ng kalupaan. Ang lahat ng mga nabanggit ay ang mga paniniwala ko noon. Mga kabaryo, bago natin ituloy ang kwento, nais ko munang humingi ng konting oras. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscription button. I-on nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin sa araw-araw. Yun lamang. Maraming salamat. Ako si Jerome, isang doktor ng medisina. Nakatira at lumaki ako sa lugar ng Quezon City. Ang aking mga magulang ay parehong doktor. Ang dalawa sa aking mga kapatid ay pawang mga doktor din. At ang isa ko pang kapatid ay nagtatrabaho sa isang kilalang research institute sa Estados Unidos. Masasabi ko na ang aming buong pamilya ay umiikot ang mundo sa pagtuklas ng mga makabagong kaalaman na mas makakatulong sa mga tao. Bilang bahagi ng aking propesyon ay nagsasagawa kami ng mga medical mission sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ang aking pag-aaral ay nakatuon sa kabuuan ng katawan ng tao. Nasa isang dekada na nang matagumpayan ko ang kursong aking tinahak at hindi ko na rin mabilang kung ilang pasyente na ba ang dumaan sa aking mga kamay. Ayon sa mga sinasabi ng iba, kalaban daw namin ang mga taong tinatawag na manggagamot o albularyo. Sa totoo lang, kabaryo, hindi naman namin sila iniisip na kalaban. Sadyang hindi lang naayon sa aming prinsipyo ang paraan ng kanilang panggagamot. Aminado naman ako na ang kanilang pamamaraan ay kulang na kulang sa maayos na sanitasyon. May ginagamit pa silang mga halamang gamot na hindi pa naman napapatunayan kung ito ba ay ligtas gamitin o hindi. Naglakas loob ako na ibahagi sa inyo, kabaryo, ang isang kwento upang malaman ng karamihan na hindi lang tao ang namumuhay sa mundong ito. Oo, alam ko na marami ng kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Pero nais ko lang na maging isa sa kanila na nagpapatunay na ang pag-iral sa mga kakaibang nilalang ay katulad nating mga tao. At patuloy pa rin silang
umiiral dito sa ating mundo. Minsan isang panahon, naantala ang aming pagbalik sa lungsod dahil sa masamang panahon. Ang isang araw na medical mission ay hindi naisagawa dahil sa hindi inaasahang panahon. At dito ko nasaksihan ang isang pangyayari na nagmulat sa akin sa mas totoong mundo. Kinakailangan namin na makisilong muna sa mga kabahayan malapit sa pinagdadausan namin ng serbisyo. Sa isang liblib ito na nayon, nakausap ko ang may-ari ng bahay na si Mang Alejandro. 88 years old na itong isang manggagamot at inilahad niya sa akin ang kwento ng kanyang buhay. Nangyari ang kwentong ito sa taong 1936 sa lugar ng Giwan, Eastern Samar. Sa isang napakaliit na baryo na may iilang naninirahan lamang ay may iisang binata na ang ikinabubuhay ay ang panlalambat ng isda sa mababang bahagi ng dagat. Gamit niya ang sira at lumang muskitero na itinali sa patpat ng kawayan. Siya si Handro o mas kilala bilang Alejandro. Isang binatang ulila na sa maagang edad. Nag-iisang anak lamang siya na iniwan din ng mga magulang dahil sa isang sakuna sa karagatan. Nanirahan sila kaharap mismo sa dagat Pasipiko. Ang mga magulang niya ay mangingisda. Kahit nga ang ina nito ay daig pa, ang isang lalaki kung humila ng lambat na merong napakaraming isda. Subalit walang silbi ang lakas ng tao kapag ang kalikasan na ang nananalasa. Hindi na natagpuan ang mga katawan nila nang humupa na ang bagyo. Ngunit pinilit ni Alejandro na bumangon at buhayin ang kanyang sarili. Pero nagkaroon na ito ng takot sa napakalawak na karagatan. Gawa nga ng nangyari sa kanyang mga magulang. Ayaw niya na kainin din siya ng dagat, kaya naman ay sapat na sa kanya ang mangisda sa gabewang lamang na lalim ng tubig. Alejandro, sumama ka naman sa amin minsan. Tingnan mo, maganda naman ang panahon, di ba? Aniyaya dito ng kanyang mga kaibigan. Subalit gaya ng dati ay umiiling lang si Alejandro. Talagang hindi maganda sa kanyang alaala ang pagkawala ng mga magulang niya. Naiintindihan naman iyon ng mga kaibigan niya. Pero dati naman ay isa itong si Alejandro. Sa napakagaling sumisid at wala itong pakialam kahit gaano pa kalalim ang dagat. Tila ba isang malaking palaruan lamang niya ang kalawakan ng dagat Pasipiko. Dahil sa maliit na bilang ng populasyon ay magkakakilala silang lahat at nagtutulungan sa araw-araw. Ang bahay ng isa ay bahay na rin ng lahat. Ganon sila sa isa't isa. Hindi nga uso ang salapi sa kanila dahil pwede mo namang ipagpalit ang isang bugkos ng saging para sa bigas. Payak ngunit masaya ang kanilang baryo na malapit sa dalampasigan. Sa tuwing may malakas na bagyo ay nagkukubli sila sa isang bundok na pinaniniwalaan nila na ginawa iyon ng may likha upang maging kanlungan sa oras ng kagipitan. Hindi naman gaanong kataasan ang bundok na iyon, pero nagsisilbi itong panangga sa malakas na hangin na nagmumula pa sa karagatan. Mayabong din sa mga prutas ang bundok at naroroon din ang kanilang mga pananim na gulay
kung saan kahit sino ay pwedeng kumuha dahil silang lahat ang nagmamay-ari dito. Ang mga ligaw na hayop ay hindi nila ginagalaw. Isa din kasi sa kanilang paniniwala na sagrado ang mga iyon, kaya naman marapat lamang na hayaan itong mamuhay ng malaya. Kumakain din naman sila ng karne ng mga hayop pero yung mga alaga lang nila at pinaparami gaya ng kambing, manok, itik at baboy. Sa likod din ng bundok ay naroroon ng kanilang palayan at maisan. Nakadepende na lang kung ilan sa mga ito ang naani at iyon ang kanilang kakainin. Masasabing napakalayo nila sa sibilisasyon. Ang tanging sumpungan nila kapag nagkakasakit ay ang manggagamot na si Tandang Ignacio. Isa itong matandang bulag. Ang payapa at tahimik na buhay ng binatang si Alejandro ay nagbago nang nakilala niya ang isang dayong matanda na nasipat niyang nakaupo sa isang bato sa may dalampasigan. Isang umaga ay masinop na nanlalambat ng mga isda si Alejandro. Nakatutok lamang siya sa tubig habang mabagal na naglalakad at sinusuyod ang katubigan. May nakahandang buslo rin ito sa kanyang tagiliran upang lagayan ng mga nahuhuling isda. Sa mga panahong ito ay halos kalaro mo lang ang mga isda dahil napakasagana nito. Sa pag-angat ng kanyang paningin ay nakasilay siya ng isang matandang lalaki na nakaupo sa bato at nakaharap sa karagatan. Nang sipatin niya ito ay alam niya agad na hindi ito taga rito sa baryo nila. Marahan siyang umahon sa tubig at naglakad patungo sa matanda. Nagbigay galang siya dito at nagtanong kung ano ang ginagawa ng matanda sa kanilang lugar. Isang trahedya na maging dahilan sa pagbabago ng mga inosenteng buhay sa lugar na ito. Sambit ng matanda ng kanyang tanungin. Napakamot sa ulo ang binata dahil iba ang sinagot nito sa kanyang tanong. Kaya naman inulit niya ang tanong rito. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Bagkus, ang itsura nito ay puno ng pangamba na marahang lumingon kay Alejandro. Upang hindi mapaya ang matanda sa wika nito, ay tumugon na lamang si Alejandro. Sanay naman po kami sa bagyo dito at ililigtas naman po kami ng Panginoon. Ayun po ang bundok. Yun po ang aming sandigan. Itinuro pa ng binata ang bundok, ngunit ayon sa matanda ay hindi kalikasan ang magdudulot ng trahedya sa lugar, kundi mga kakaibang nilalang na maghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Ang nasa isip ni Alejandro ay mga elemento tulad ng mga engkanto at maligno. Marahil, yun ang ibig sabihin ng matanda. Oho, minsan nagbibigay sila ng sakit pero si Mang Ignacio po na gumagamot sa amin. Sambit naman dito ni Alejandro. Tumayo na ang matanda at lumakad ito papalayo. Napapailing na lamang si Alejandro sa ugali ng matanda. Muli naman siyang lumusong sa tubig at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang sinusundan niya ng tingin ang paglayo ng matanda ay laking gulat na lamang niya. Dahil unti-unti itong naglaho na animoy isang usok. Binalot ng takot si Alejandro at kumaripas ito ng takbo. Hindi niya na iniintindi ang mga nahulog na isda mula sa kanyang buslo.
agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na bahay mula sa kinaroroonan niya. Mang Lorenzo, Mang Lorenzo, may matanda po na bigla na lang naglaho. Nandun bandaw. Sinipat ni Mang Lorenzo ang lugar. Hindi ka pa ba nag-agahan? O halika dito, may tuyo at itlog pa na natira. Kumain ka na muna, Alejandro. Kung ano-ano na yung nakita mo, bata ka. Sambit sa kanya ng lalaki. Kahit anong paliwanag na gawin ng binatang si Alejandro ay hindi talaga kumbinsido si Mang Lorenzo. Kaya naman tumigil na lamang siya at umuwi na sa kanyang bahay. Habang iniihaw niya ang ilang pirasong isda na nahuli ay iniisip niya pa rin ang matandang lalaki kanina. Alam niya na totoo ang kanyang nasaksihan. Subalit sino naman kaya ang maniniwala sa kanya? Bigla niyang naisip ang manggagamot na si Mang Ignacio. Malamang isang engkanto ang matandang iyon. Matapos niyang mag-agahan ay agad na siyang tumungo sa bahay ng manggagamot na bulag. Habang sinasalaysay ng binata ang pangyayari ng biglang nag-iba ang reaksyon ng matandang manggagamot. Naitanong naman ni Alejandro kung bakit. Alejandro, anak, kung pagkakalooban ka ng kakaibang kakayahan upang may pagtanggol ang isang nayon, tatanggapin mo ba? Maiging tanong dito ng matanda. Anong kakayahan naman po yun? Pagtatakang tanong ni Alejandro. Kakayahang kayang lumipol sa mga nilalang ng dilim. Tugon dito ng manggagamot. Natahimik at napaisip ang binata. Ilang saglit pa ay gumuhit ang ngiti nito sa kanyang mga labi. Subalit ayon kay Mang Ignacio, katakot-takot na karanasan ang mararanasan niya sa tuwing magkakaroon na siya ng lihim na karunungan. Teka po, Mang Ignacio, bakit po sinasabi niyo sa akin yan? Hindi naman po tungkol dyan ang sinadya ko dito. Ayon pa kay Mang Ignacio, may pangitain ito tungkol sa isang bagong sibol na magtataglay ng napakalakas na kapangyarihan at tatapat sa nagbabadyang trahedyang paparating sa kanilang lugar, pati na rin sa mga karatig nito. Hindi engkantong matandang nakita mo, Alejandro. Isa siyang sugo ng kalangitan. Wika dito ni Mang Ignacio. Para kay Alejandro, habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay mas lalo pa yatang naging komplikado ang lahat. Nais lang naman niyang malaman kung anong klaseng nilalang ang nasilayan niya kaninang umaga. Pinutol na ng binata ang kanilang usapan. Nagpaalam na ito dahil kukuha pa siya ng mga tuyong sanga upang gawing panggatong. Isa sa ikinabubuhay ng binata ay ang paggawa ng panggatong ibinibenta niya sa karatig nayon, habang pinapalitan niya ito ng anumang pagkain mula sa kanyang mga kapitbahay. Sa araw na iyon ay dadako siya sa ibang nayon kung saan mas maraming tao ang nakatira. Hindi gaya ng sa kanila na napakatahimik at sobrang payapa. May mga parokyano na rin si Alejandro sa lugar na iyon, kaya tiyak na walang matitira sa kanyang paninda. Balak din niyang bumili ng masarap na pagkain. Mangyari kasi ay 2 beses lang itong lumuluwas upang magbenta ng panggatong. Sa tulong ng kanyang alagang buriko ay ito ang humihila ng kangga na may gulong at nakakarga doon ang mga panggatong niya.
Ang burikong alaga nito ay may pangalan na Alamid. Sinasabayan lamang ito ni Alejandro sa paglalakad. Hindi siya sumasakay sa kangga dahil naawa siya rito. Palagi din niya itong kinakausap. Ito na lamang ang tanging alaala ng kanyang mga nasirang magulang, kaya naman ay mahal na mahal niya ito. Kasing ganda ng panahon ang kita ni Alejandro, kaya naman 2 putahe ng ulam ang kanyang binili. Sa pagbabalik ay doon sila dumaan sa bahaging may palayan upang manguha ng dayami para sa pagkain ni Alamid. Habang nagkakarga ng mga dayami si Alejandro, ay panay lantak naman ang alaga niya. Nang mapuno na ang kangga ay naglakad na silang muli. Subalit nang magawi na sila sa kakawian, ay may biglang humarang na 3 kalalakihan. Mga mukhang barumbado, kaya naman natakot si Alejandro at yumuko na lamang, ngunit hinawakan siya ng isa sa may balikat. "Ubus na mga panggatong mo. Baka naman pwedeng bagian mo kami ng inyong kinita." Wika dito ng isa. "Anong bahagi lang? Baka pwedeng lahatin na natin." Sambit naman ng isa pang lalaki. Nagtawanan ang mga kalalakihan at may balak pa yatang limasin ang kinita ng binata. Nakiusap na lamang si Alejandro kung pwede ay ang mga dalang ulam na lang niya ang kukunin nila. "Aba, oo nga naman, pwede ng pampulutan to. Pero kailangan namin ng pambili ng alak eh." Sambit pa ng lalaki. "Maawa naman po kayo. Pinagpaguran ko to eh. Baka yung ulam na lang ang kuhanin nyo." Pakiusap pa ni Alejandro. Isang sapak ang biglang tumama sa kanyang panga na muntik nang ikawala ng kanyang malay. Agad bumagsak sa lupa ang pobreng binata. Naramdaman na lamang niya ang mga kamay na nasa kanyang bulsa at nakuha ang nakasupot na konting salapi. Ilang sandali pa bago siya makatayo dahil sa pagkakasuntok ng kanyang panga. Agad niyang nilapitan si Alamid sa pag-aalalang pati ito ay idamay. Nawala na parang bula ang 3 kalalakihan. Marahil ay kumaripas na iyon ang takbo. Matapos matangay ang kakarampot niyang salapi, sa tagal niya ng pabalik-balik sa karatignayon ay ngayon lamang nangyari ito sa kanya. Pinapasadyos na lamang niya ang mga kalalakihang iyon. Marahan naman siyang naglakad habang nasa likod ni Alamid ang isang kamay. Nang biglang may nagsibagsakan sa kanyang harapan na agad naman niyang ikinagulat ng gusto. Agad niyang nakilala ang 3 tao na bumagsak. Ang mga lalaking nagnakaw sa kanya ay nakabulagta na sa kanyang harapan. Labis nitong iniinda ang pagkabagsak sa lupa. Napapangiwi pa ang mga muka. Nagtaka naman si Alejandro kung papaano nangyari iyon. Iyan ang nararapat sa mga taong mapagsamantala sa kapwa. Isang boses na nagmula sa likuran ni Alejandro. Nang kanyang lingunin ay ang matandang lalaki kaninang umaga ang kanyang nakita. Napagtanto ni Alejandro na ang matandang iyon ang may kagagawan sa nangyari sa 3 magnanakaw. Akmang tatayo pa ang mga ito, ngunit sa pagkumpas pababa ng kamay ng matanda ay muling napaiga sa lupa ang mga kalalakihan. "Alam mo, Alejandro, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw ang napili ko na sasailalim sa aking pagsasanay." Wika dito ng matanda. Napatanong naman ang binata at nagtataka sa sinabi ng matanda. Ayon dito, kailangan niya ng mandirigma na lalaban sa hukbo ng mga aswang na paparating sa kanilang lugar. At nais niyang sanayin si Alejandro
upang siya ang makipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Nanlaki naman ang mga mata ni Alejandro. Kung ang tatlong lalaki nga ay bagsak na siya sa isang suntok pa lamang, papaano pa kaya kung hukbo na ng mga aswang ang lalabanan niya? Siyempre hindi naman ganun yon, Alejandro. Sasanayin kita at pagkakalooban kita ng pambihirang kakayahan upang maging patas ang labanan sa pagitan mo at ng mga aswang. Wika dito ng matanda. Lumapit ang matanda kay Alejandro. Inakbayan niya ito at umupo sila sa natumbang puno at nag-usap. Nagpakilala ang matanda bilang si Tandang Maing. Isang ermitanyo na nagmula pa sa syudad ng Biringan. Matagal niya nang sinusundan si Alejandro dahil sa bawat lugar na may ipapanganak na kasamaan ay meron din isinisilang na kabutihan. Sa kabila ng malaking unos na dumating sa buhay ni Alejandro, ay hindi ito nagpakita ng kawalan ng pag-asa at lalong hindi rin siya bumitaw sa paniniwala sa may likha. Sa isang nilalang ay may busilak na puso ang tanging nagkakamit ng kapangyarihan na nagmumula pa sa kalangitan, at ito ay nakita niya kay Alejandro. Hindi naman makapaniwala ang binata sa kanyang mga narinig, subalit may agam-agam ang binata dahil may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang umiral ng mawala ang kanyang mga magulang. Ang takot. Ang takot na ilang gabi na rin niyang nilalabanan. Ang takot na muling mabigo at iwan ng mga mahal sa buhay. Tumayo ang matanda at inabot ang kanyang mga kamay. Tutulungan kita, Alejandro, upang may wakse sa iyong puso ang takot at pangamba na dulot ng nakalipas. Wika dito ng ermitanyo. Papaalis na sana sila nang mapansin na nasa lupa pa pala ang tatlong kalalakihan. Iniangat ni Tandang Igme ang kanyang kamay at ibinaling sa malawak na palayan. Nang biglang tumilapon ang mga kalalakihan patungo sa palayan. Nagsitakbuhan na rin ito palayo at iniabot ni Tandang Maing ang supot ng salapi ni Alejandro. Base sa mga nasaksihan ng binata ay hindi na ito nagkaroon ng duda sa matandang iyon, ngunit nangangamba siya at natatakot sa nais ipagawa nito sa kanya. Ikaw ba, Tandang Maing? Hindi mo ba kayang labanan ng mga masasamang nilalang? Pagtatanong dito ni Alejandro. Ang aking kapangyarihan ay may hangganan din. Kailangan ko ng kasangga upang maisakatuparan ang aking layunin na magiging layunin mo na rin. Sagot dito ng ermitanyo. Tila ba sigurado na si Tandang Maing na pumapayag na ito sa kanyang nais. Nang makarating na sa nayon ay napansin na para bang hindi siya nakikita ng mga kapitbahay. Hindi na lamang ito nagtanong. Marahil may dahilan siya kung bakit ayaw niyang magpakita sa iba. Binigyan niya ng tubig nang makapasok na kami sa bahay. Nagwika ang ermitanyo na kapag buo na ang aking desisyon ay mangyari lamang na puntahan ko siya sa gubat. Hindi na rin nagtagal pa si Tandang Maing at nagpaalam na ito. Pero nag-iwan ng pasabi lang ang matanda. Dapat na daw gawin ang mga pagsasanay dahil nararamdaman niya na ang nalalapit na panganib. Tulalang nakaharap si Alejandro habang pinapakain si Alamid. Labis niyang iniisip ang mga inilahad ng matandang ermitanyo. Ni sa hinagap ay hindi niya nakikita ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga ganoong uri ng
nilalang. Nanindig na ang kanyang balahibo habang iniisip ang mga bagay na iyon. Sumapit na ang gabi. Kahit sa kanyang paghiga ay iniisip pa rin niya kung tutuloy ba siya o hindi. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang mga kanayon dahil sila na rin ang nagsilbi na pamilya ng binata simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Subalit napakahirap talagang maging kalaban ang mismong sarili. Natatakot si Alejandro. Natatakot mabigo. Natatakot mawalan ulit ng pamilya. Anak, mas nakakatakot ang mabuhay mag-isa. Huwag mo sanang hayaan na mangyari sa'yo ang naiwang nag-iisa. Hindi na namalayan ni Alejandro na nakatulog na pala siya at nagising siya dahil sa boses na kanyang narinig. Boses na napakapamilyar sa kanya. Ang boses ng kanyang ina. Napaiyak na lamang ang binata nang muling maalala ang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto ay bumangon si Alejandro. Lumabas ng bahay at nagtungo sa dalampasigan. Humarap siya sa napakalawak na karagatan. Napagtanto niya na minsan na siyang naulila subalit hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kapitbahay. Sila ang nagsilbing mga magulang at kapatid ni Alejandro. Ayaw niyang may mangyari sa kanilang masama at higit sa lahat, ayaw niya nang muling maulila pa. Hindi pa man sumisikat ang araw ay tinahak na ni Alejandro ang gubat. Naroroon pa rin ang takot pero mas nangibabaw na ang pagnanais na maprotektahan ang mga taong tinuring niya ng pamilya. Umaagaw na ang liwanag sa paligid. Nasilayan na ng binata ang bukana ng kagubatan. Subalit natigilan ito. Teka, saan ko nga pala may kita si Tandang Maeng? Ang lawak nitong gubat. Wika niya sa kanyang sarili. Bago siya pumasok sa gubat ay umupo muna siya at kumain ng agahan. Nagdala kasi siya ng kanin at nilagang itlog na nakabalot pa sa dahon ng saging. Palinga-linga pa siyang kumain habang nagbabakasakali na makita ang ermitanyo. Matapos ang pagkain ay tumuloy na siya sa loob ng kagubatan. Ramdam niya ang mas malamig na klima sa loob at pansin ang mga hamog na nasa mga dahon. Sa gitna ng kanyang paglalakad, habang hawak-hawak ang maliit na sanga, ay may biglang lumundag na malaking aso na nagmula sa kanyang kanan. Dahil dito ay napaupo ito sa lupa. Agad naman siyang tumayo at humarap sa napakalaking aso na gigil na gigil. Kitang-kita niya ang matatalas na mga pangil nito at yumuko na ito upang umatake. Sa takot ni Alejandro ay kumaripas na siya ng takbo palabas ng gubat, ngunit sadyang mas mabilis sa kanya ang aso. Nilundagan siya nito at lumapag ito sa kanyang unahan. Tila ayaw siyang palabasin ng gubat. Wala nang pagpipilian pa si Alejandro, kundi labanan ang aso upang makatakas na. Tanaw niya na ang bukana. Kailangan lang niyang malusutan ang aso upang makalabas na siya. Yumuko ulit ang aso at muling umatake sa binata. Sinalubong naman ito ni Alejandro ng malakas na palo gamit ang maliit na sanga ng puno. Sa pagtama nito sa hayop ay tumilapon ito ng malayo. Laking gulat naman niya kung papaano ito nangyari. Tinanaw niya ang kinabagsakan ng aso ngunit hindi niya na iyon nakita pa.
Anong masasabi mo sa aking pagbate, Alejandro? Wika ng matandang ermitanyo na bigla na lamang sumulpot. Ikaw ho bang may gawa? Nasa na pong malaking aso? Gulat na tanong ni Alejandro. Inamin naman ng matanda na siya ang may pakana sa pag-atake ng aso. Lumabas naman ang aso mula sa damuhan, ngunit isa na itong napakaamong tuta na kulay puti. Tumakbo naman ito patungo sa matanda na agad namang kinarga. Ipinakilala ng matanda si Puti, ang pangalan ng tuta. May kapatid daw iyon na si Itim. Naitanong naman ng binata kung siya din ba ang may kagagawan kung bakit ganon kalakas ang nagawa niyang pagpalo sa aso. Mas higit pa ron ang makakaya mong gawin, Alejandro, kapag natapos mo na ang pagsasanay natin. Tugon dito ng ermitanyo. At ang araw na iyon ang umpisa ng pagsasanay ni Alejandro upang palakasin ang pangangatawan at pakikipaglaban. Kakaiba ang paraan ng ermitanyo sa pagtuturo niya kay Alejandro dahil imbis na tao ay iba't ibang hayop ang nagiging katunggali ng binata. May malaking ibon, kabayo, ahas, aso, baboy ramo, at ang pinakamatindi ay ang malaking unggoy. Kapag natatamaan na ito ng punyal, ay kusang naglalaho ang kanyang mga katunggali. Hindi rin ganon kadali ang mga naranasan ni Alejandro dahil hindi mabilang na mga sugat, kalmot, kagat at kahit ang mabalian ng buto. Sinanay ni Tandang Maing si Alejandro sa natural nitong kakayahan bilang ordinaryong tao upang mas lumabas ang natural nitong kakayahan para mailigtas ang kanyang sarili. May mga pagkakataon pa nga na napapanaginipan na ni Alejandro ang pakikipaglaban sa iba't ibang hayop at kahit tulog ay umaasta pa rin itong nakikipaglaban. May sabulag din na inilagay ang ermitanyo kay Alejandro upang hindi masisilayan ng mga tao ang mga sugat at pasa niya sa katawan. Sa loob ng 5 buwan ay walang ginawa si Alejandro kundi ang araw-araw na pagsasanay. Hanggang isang araw ay sinabi na ni Tandang Maing ang pinakamahirap na bahagi ng pagsasanay, ang karunungan ng 7 palabras. Konting description lang mga kabaryo. Ang 7 palabras ay ang huling 7 salita ni Jesus bago siya namatay sa krus. Ngunit ang mga salitang iyon ay may kaakibat na napakalakas na kapangyarihan. Alam natin na nakalathala na sa isang pangungusap ang mga huling salita na binitawan ni Jesus. Pero ang bawat pangungusap ay ginawang isa at nabuo ang 7 salita na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay hindi alam ni Alejandro kung ano ang ibig sabihin dahil hindi naman iyon bahagi sa natural niyang lingwahe. Isang beses lamang na ipinakita ng ermitanyo ang 7 salita na nakasulat sa isang tela na kulay puti. Gintong tinta ang gamit sa bawat titik nito. Alejandro, ang bawat isa sa 7 salita ay hindi basta-basta lang binabanggit at mas lalong hindi rin ito magiging madaling matutunan. Wika dito ng ermitanyo. Paano naman naging mahirap? Madali ko namang namemoryang mga yan. Tugon ng binata. Muling binuklat ng ermitanyo ang puting tela at lumitaw ang unang salita. Inutos ng matanda na bigkasin ni Alejandro ang salitang nababasa sa tela. Subalit sa hindi malamang dahilan ay hindi mabigkas-bigkas ng binata
ang nag-iisang salitang iyon. Nababasa niya ito ngunit hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Habang tumatagal ay bumibigat na ang kanyang pakiramdam. Sa pagtingin pa lang sa salita ay hindi maipaliwanag na paghihirap ang kanyang nararanasan. Tila ba pasan niya ang daigdig, pinagpapawisan, napapagod, nang hihina at matinding pananakit ng ulo. Hanggang sa napaluhod na sa lupa si Alejandro. Lumapat na ang kanyang mga kamay sa lupa at hinihingal habang umiikot na ang paningin. "Kaya mo pa ba, Alejandro?" Tanong dito ng ermitanyo. Bakit ganitong nararamdaman ko, Tandang Maing? Labis-labis na paghihirap. Tila sumusuot sa pagkatao ko. Sambit ni Alejandro. "Umuwi ka muna, Alejandro, at magpahinga ka. Sa susunod na araw na lang natin ito uulitin." Wika ng ermitanyo. Habang naglalakad pauwi si Alejandro, ay napagtanto niya na ang mga pisikal na pagsasanay na kanyang nalampasan ay baliwala sa paghihirap na kanyang naranasan nang subukan niyang bigkasin ang una sa 7 salita ng Diyos. Kung sa una pa lang ay ganoon na ang paghihirap, paano pa kaya ang 6 pang natitira? Sa mga araw pa na lumipas ng pagsasanay sa pagbibigkas ng salita ng Diyos, ay mas ninais pa niya na kumalaban ng mga mababangis na hayop. Katakot-takot na paghihirap ang nararanasan ni Alejandro sa bawat araw. Halos susuko na ito, ngunit nariyan lamang ang ermitanyo na laging nagpapalakas ng kanyang loob. Inabot ng 4 na buwan, pero 2 salita pa lamang ang nakayanan at natutunan ni Alejandro na bigkasin. Pero ayon sa matandang ermitanyo, napakaswerte ni Alejandro dahil kahit ang mga kilala niyang antingero ay inabot ng taon bago matutunan ang pagbigkas ng isa sa 7 buhay na salita. Ang iba pa nga ay inaabot pa ng ilang dekada bago matutunan ng buo ang 7 buhay na salita. Inilahad naman ng binata ang kanyang kabiguan dahil matagal pa bago niya matutunan ang 7 salita. Baka sumapit na ang araw ng pagdating ng mga kalaban. "Alejandro, tandaan mo, kahit isang salita lang ay sapat na para labanan ang kasamaan. Magtiwala ka lang sa iyong kakayahan." Wika dito ng ermitanyo. Habang nasa bukana sila ng kagubatan at pinagmamasdan ang malawak na palayan, ay naitanong ni Alejandro kung sapat na ba na nag-iisa lamang siya para sa hukbo ng mga aswang. Napangiti naman ang matanda at sinabing hindi siya nag-iisa. Sa tamang oras ay dadating ang mga makakasama niya sa digmaan at kasali ang 3 tao na paparating. Sinipat ito ng gusto ng binata. Tiningnan niya ang mga paparating. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita ang 3 lalaking minsay pinagnakawan siya. "Huwag kang mag-alala, Alejandro. Iba na sila ngayon," sambit dito ni Tandang Maing. Sa paglapit ng 3 ay nakangiti na ang mga ito at nagbigay galang sa matanda at humingi rin sila ng paumanhin kay Alejandro sa nagawa nilang pagnanakaw dito. Ang 3 makakasama ni Alejandro ay itago natin sa pangalang Kaloy, Berto at Dodong. Inatasan sila ni Tandang Maing na maging tenga at mata sa paligid at agad na ipagbigay alam kay Alejandro
ang kahit anumang kahina-hinalang kilos na mapapansin ng mga ito sa kanilang lugar. Hindi man sila literal na makikidigma, ang impormasyon naman nila ang makakatulong kay Alejandro. Hindi na rin nagtagal ang mga ito at umalis na upang gawin ang kanilang trabaho. Napangiti na lamang si Alejandro dahil nagawang pabaitin ni Tandang Maing ang mga dating barumbado. Alam mo, Alejandro, kahit ang pinakamasamang nilalang sa mundo ay may kakayahang magbago kung ito ay bibigyan mo lang ng isa pang pagkakataon. Nakangiting tugon dito ng matanda. Isang gabi, napansin ni Alejandro na tila balisa itong si Alamid sa kanyang kwadra. Pinuntahan niya ito at sinuri. Hindi naman ito matamlay. Kilalang kilala ni Alejandro si Alamid kapag ito ay may sakit, nagugutom at nahihirapan. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pagtataka sa gabing iyon. Sinamahan niya muna ito ng ilang sandali hanggang sa humiga na ang kanyang alaga. Pumasok na siya sa bahay. Akmang pahiga na siya ay biglang nag-ingay si Alamid. Agad na pabalikwas si Alejandro at kinuha ang punyal. Mabilis itong nagtungo sa kwadra at walang tigil sa pag-iingay si Alamid. Nang maaninag ni Alejandro ang isang nilalang na nakatayo sa madilim na bahagi ng bakuran. Natatamaan ng liwanag ng gasera ang ibabang parte ng katawan nito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Matapang na tanong ng binata. Mahinang paghingal ang tinugon ng nilalang. Nang sipatin pa niya ito, ay nakita niya ang mga paa ng nilalang na mabalahibo at kumikintab na parang nababalutan ng langis. Humakbang pa ito papalapit sa kanya at tumambad kay Alejandro ang kabuuan ng nilalang na iyon. Payat ang pangangatawan, mahaba at manipis ang itim na buhok. Malalaki ang kamay na may mahabang kuko at may mukha ng isang halimaw. Bahagyang napaatras si Alejandro, ngunit hindi ito nakadama ng takot. Naisip ng binata, marahil ito na ang sinasabing aswang ni Tandang Maing. Sige demonyo, lumapit ka pa. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Paghahamon dito ng binata. Umangil ng mahina ang aswang, subalit marahan itong naglakad pa atras hanggang sa bigla itong tumalikod at tumakbo. Agad naman na ibinato ni Alejandro ang punyal na agad tumarak sa likod ng aswang. Umatungal ito at bahagyang natigilan, ngunit bigla itong lumundag sa sanga ng puno at hindi na nahabol ni Alejandro. Tumigil na rin sa pag-iingay si Alamid. Bago siya makapasok ng bahay ay biglang umilaw ang bahay na malapit sa kanya. Oh, Alejandro, bakit gising ka pa? Ano bang ingay ang narinig ko kanina? Tanong dito ni Aling Linda. Wala po. Si Alamid kasi. Tugon niya rito. O sige na, matulog ka ng bata ka at kapag nag-ingay pa si Alamid, gagawin kong tapayan. Biro pa ni Aling Linda. Pumasok na sa bahay si Alejandro. Binuksan ang bintana at nakatanaw sa lokasyon kung saan nawala ang aswang. Nag-umpisa na ang paghahasik ng lagim ng mga masasamang nilalang. Kinabukasan ay nagtungo sa kagubatan si Alejandro, ngunit halos kalahating oras na ay hindi pa nagpapakita ang ermitanyo. Kaya naman napagpasyan niya na lamang na pupunta sa kabilang nayon upang bumili ng itak. Natangay kasi ng aswang ang nag-iisa niyang punyal.
Habang pumipili ng itak ang binata, ay nasipat niya si Kaloy na sumisenyas sa kanya. Lumapit naman kaagad si Alejandro at dinala ni Kaloy sa likod ng talipapa. Naroon din pala ang dalawa pa. Inilahad nila kay Alejandro ang namataan nilang grupo ng mga tao na kahina-hinala ang mga kilos. Hindi ito lokal na taga Giwan. Matapos may bigay ang impormasyon, ay inabot naman ni Berto ang isang mahabang itak na nakabalot sa sako. Kanina pa pala nila nakita si Alejandro na namimili ng patalim. Baka naman nakaw to, Berto ah. Sambit dito ng binata. Abay hindi. Marami kasi akong itak sa bahay kaya regalo ko na yan sa'yo. Sambit dito ni Berto. Nagpasalamat si Alejandro at tumungo na pabalik sa kanilang nayon. Ayon sa impormasyon ng tatlo, nakita nila ang grupo ng mga tao na tumatawid sa kabilang isla sakay ng bangka. Kaya naman nasabi nilang kahina-hinala dahil tila nagmamasid ito sa paligid. Napabuntong hininga na lamang ang binata dahil baka kinakailangan niyang tumawid ng isla upang manmanan ang mga taong iyon. Malapit lang naman ang isla at hindi natatawid ng laot. Sa kabila ng kanyang mga pagsasanay ay may bahid pa rin siya ng takot sa malawak na karagatan. Gayunpaman, tiningnan niya ng maigi ang itak. Napabilib naman siya kay Berto dahil maganda, matibay at napakatalas ng itak na ibinigay nito. Pero kailangan niya munang sumangguni sa ermitanyo bago gagawa ng isang hakbang. Sumapit ang gabi. Habang naglalatag siya ng dayami sa kwadra, ay biglang dumating si Tandang Maing. Sa kanilang pag-uusap ay inilahad ng binata ang pagdalaw ng isang aswang noong nakaraang gabi. Pati na rin ang impormasyon mula sa tatlo. Pinayuhan naman siya ng matanda na manatili sa lugar dahil ayon sa kanyang pangitain, magaganap ang labanan sa dalampasigan kung saan naroroon ang tagapagligtas. At dahil sa pagbisita ng isang aswang, tiyak alam na nila kung nasan ang kanilang kalaban. Umanda ka, Alejandro. Anumang oras ay darating na sila. Magtiwala ka at magpakatatag. Payo dito ng ermitanyo. Sinabihan din siya nito na kinabukasan ay magpunta ito sa kagubatan. At iyon nga ay ginawa ng binata. Sa kanilang pagharap muli sa gubat ay kinuha ni Tandang Maing ang dalang itak ng binata. Marahan niya itong inilapat sa mga daliri sa talim. Nag-usal ang ermitanyo at may bahagyang liwanag na bumalot sa itak. Binasbasan ng ermitanyo ang sandata ni Alejandro at sa pagkakataong ito ay handa na ang itak sa paparating na digmaan. Sa mga panahong ito ay inaaral pa rin ni Alejandro ang ikatlong buhay na salita. Bago umuwi ang binata ay may ibinigay si Tandang Maing. Isang mutya na nakakonsagra sa kwintas. Magbibigay ito ng kabal at lakas ng pangangatawan. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Hanggang isang gabi, nabulabog ang nayon dahil sa sigawan ng mga tao. Agad na pabalikwas sa higaan si Alejandro. Isang napakalakas na alulong ng aso ang kanyang narinig. Pinuntahan niya muna si Alamid. Nakahiga lamang ito at iniangat ang ulo nang lumapit si Alejandro. Hinimas ng binata ang ulo ng alaga at sinabing manatili lamang sa kanyang kwadra. Humawak muna siya sa kwintas at mahigpit na kinuyom ang kamao sa hawak nitong itak
bago iniwan si Alamid. Nagkakagulo na ang mga tao, nagtatakbuhan at nagsisigawan dahil kinukuyog sila ng mga nilalang na may alimaw na anyo. "Alejandro, tara na, magtago na tayo kay Mang Ignacio," sigaw na pagtawag ni Aling Linda sa binata. "Mauna na po kayo, ako na po ang bahala dito," tugon niya sa matanda. Nang makita ni Aling Linda ang hawak nitong itak, ay binatukan niya si Alejandro. "Anong tingin mo, bata ka? May kipaglaban ka sa mga halimaw?" Aling Linda naman, "Huwag na po kayong makulit. Umalis na kayo." Tumakbo na sa papuntang dalampasigan si Alejandro at doon tumambad sa kanya ang napakaraming aswang. Napalunok na lamang ang binata. Kakayanin ba niya ang lahat ng mga ito? Maigpit niyang hinawakan ang itak at humarap sa mga nilalang. Nang mapansin niya na nakatakas na ang lahat ng kanyang mga kapitbahay, ay marahan itong naglakad. Tumayo siya at dinuro niya ang itak sa mga aswang. Nasipat din niya ang isang aswang na mas malaki at iba ang kasuotan. Marahil iyon ang kanilang pinuno. Napakalaki din ng buwan sa gabing iyon na nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Bahagyang gumagalaw ang kanyang mata at tumingin ito sa karagatan. Umangil na ang mga aswang at sumugod na ito sa kanya. Habang papalapit ay hindi niya malaman kung alin sa mga ito ang kanyang uunahin sa dami ba naman, nang biglang may dumagit sa iilang aswang. Nasipat niya ang mga malalaking ibon na naging katunggali niya sa kanyang pagsasanay noon. Napangiti ang binata at lumakas ang loob. Tumakbo na rin siya at sumugod sa mga aswang. Sa isang taga ay malubhang sugat ang idinulot nito sa mga natatamaan. Ang iba ay naputol agad ang mga galamay. Nasipat rin niya ang paglabas ng mga malalaking ahas na agad pumupulupot sa mga aswang. Subalit isang pulutong pala ang mga sumugod na aswang. Nagsilabasan pa mula sa dilim ang isa na namang pulutong ng mga aswang. Sabay-sabay ang mga ito na sumugod, ngunit may biglang sumulpot na dalawang malalaking aso na kulay puti at itim na agad pinagkakagat ang mga nahuling aswang. Lumapag na rin ang mga nagsilundagang mga malalaking unggoy at kitang-kita ni Alejandro ang malaking kabawasan ng mga kalaban. Hanggang sa ang pinakahuling pulutong ng mga aswang ay sumugod na rin. Dumagundong naman ang lupa at nasipat ng binata ang mga kabayong paparating. Sa tulong ng mga dating nakatunggali ay nilabanan nila ang hukbo ng mga aswang, hanggang sa napansin ni Alejandro ang pagkilos ng pinunong aswang. Lumabas din ang dambuhalang alaga nito na hindi niya mawari kung kabayo ba o toro. Sumakay dito ang pinunong aswang na may sandatang buto ng tao. Mula sa likuran ni Alejandro ay may narinig siyang tunog pa ng isang kabayo. Paglingon niya ay nagliliwanag na kulay puting kabayo ang tumatakbo papalapit sa kanya. Agad niya itong sinakyan at hinarap ang pinunong aswang. "Sino ka bang lapastangan ka? Akin na ang lugar na ito," sigaw ng pinunong aswang. "Akong lilipol sa inyong lahat," sambit naman dito ni Alejandro. Nagpangbuno ang dalawa. Tila pantay lamang ang lakas ng bawat isa. May iilang kakampi si Alejandro na napapaslang na rin ng mga aswang. Habang nakikipaglaban ang binata sa pinunong aswang, ay nasipat niya ang isang babae na sumakay ng bangka
habang may 2 aswang nakasama ito na sumasagwan. Nakangiti ang babae sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nakalayo. Sa patuloy na digmaan ay napangibabawan na nila Alejandro ang mga aswang hanggang sa muling pagbangga ng kanilang mga sandata ay naputol ang sandatang hawak ng aswang. Umangil ito at tumalon patungo kay Alejandro, subalit sinalubong ito ng sipa ng kabayong puti. Lumagapak ang aswang sa buhangin. Bumaba na rin si Alejandro sa kanyang kabayo at patakbong sinugod ang pinunong aswang. Nang biglang pumulupot sa kaliwang kamay ni Alejandro ang mahabang buntot ng aswang. Nahawakan din ng aswang ang isa pa niyang kamay na naging dahilan upang mabitawan niya ang sandata. Dito mabilis na sinakal ng aswang ang binata. Gumanti rin ang sakal si Alejandro. Umangil ng malakas ang aswang. Iniangat ng aswang ang kanyang kamay at bumwelo upang itarak sa binata ang matatalas nitong mga kuko. Subalit, isang salita ang binigkas ni Alejandro. Natigilan agad ang aswang. Dumilat ng gusto ang mga mata at napahawak sa kanyang ulo. Sumigaw ito ng napakalakas at tila ba nasasaktan ng labis. Maya-maya pa ay may liwanag na nagmula mismo sa kalooban ng aswang hanggang sa lumabas ang apoy mula mismo sa loob ng katawan nito. Sumisigaw ang aswang habang palaki ng palaki ang apoy. Natigilan na rin ang mga kasama nito at napatingin sa kanilang pinuno. Para bang nahintakutan ang mga ito at bigla na lamang nagsipulasan. Natupok ng apoy ang pinunong aswang hanggang sa naging abo na lamang ito. Nang humupa ang digmaan ay isa-isa na ring naglaho ang mga kakampi ni Alejandro, maliban sa puting kabayo na unti-unting nagpalit ng anyo. Laking gulat na lamang ng binata dahil ang puting kabayo ay si Alamid pala. Napayakap na lamang ang binata sa kanyang alagang Boriko nang masipat niya si Tandang Maeng na nakatayo sa dalampasigan at nakaharap sa karagatan. Nang lapitan at kausapin ng binata ang ermitanyo ay dito niya napag-alaman na hindi pala ang pinunong aswang ang napaslang niya, kundi isa lang din iyong alipin ng tunay na pinuno. Isang pinunong bangkila ng pinuno nila, isang babaeng aswang. Wika dito ni Tandang Maeng. Napagtanto naman ni Alejandro na ang babaeng nakita niyang tumatakas ay ang bangkilan na sinasabi ng matanda. Napalingon naman si Alejandro sa mga kabahayan dahil narinig niya na paparating na ang mga tao. Sa pagbalik ng kanyang tingin sa matanda ay nawala na ito. Kasama ng mga tao ang manggagamot na si Mang Ignacio. Napahanga ang lahat sa binata dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero laking pagtataka nila dahil papaano nagawa ng mag-isang tinalo ni Alejandro ang mga nilalang ng dilim. Wala silang nakitang iba kundi ang kakaibang galaw ng mga maliliit na ipo-ipo na umaatake sa mga aswang. Lumapit ang bulag na manggagamot at inabot ang kamay ng binata. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang nakikita ko sa aking pangitain. Pagpalain ka sana ng may kapal, Alejandro. Wika dito ng matandang si Mang Ignacio. Muling nanumbalik ang katahimikan sa kanilang nayon. Animoy isang bayani ang turing ng mga kapitbahay ni Alejandro sa kanya.
Hindi naman niya may paliwanag ng gusto kung papaano niya nagawang makipaglaban sa mga nilalang. Nagpatuloy rin ang pagsasanay niya upang mabuo ang 7 buhay na salita. Hanggang sa natutunan na nga niya ang 4 sa mga ito. Isang umaga muling napabalikwas si Alejandro dahil sa sigaw ng isang babae. Sa paglabas niya ay nasilayan niya ang ilang mga tao na nakahandusay na sa dalampasigan at wala ng buhay. Napuno ng paghihinagpis ang buong nayon at nabalot ng takot ang mga tao. Napaluhod na lamang sa buhangin si Alejandro at tumulo ang luha. Muli niyang naramdaman na wala siyang nagawa upang mailigtas ang mga magulang sa gitna ng bagyo. Hanggang sa napasigaw na lamang siya ng malakas dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Nilapitan naman siya ni Aling Linda at niyakap. Sinabi rin ng matanda na huwag sisihin ang sarili dahil hindi niya kasalanan ang pagkamatay ng mga kaibigan. Nang makausap niya si Tandang Maeng ay sinabi nito na nag-umpisa na ang muling paghahasik ng lagim ng mga masasamang nilalang. Papatayin ko ang bangkila na yon. Ipaparanas ko sa kanya ang walang hanggang paghihirap. Galit na sambit ng binata. Alejandro, lumaban ka na naayon sa tama, hindi dahil sa galit at paghihigante. Payo ng ermitanyo. Isang gabi, sa balkonahe ng kanyang bahay ay nakaupo habang umiinom ng kape na gawa sa mais si Alejandro. Nang biglang may narinig siyang pagtawa ng isang babae. Umiikot ang tawa sa buong paligid. Agad na alerto ang binata at kinuha ang itak. Alam niya na ang babaeng aswang ang may-ari ng boses. Lumabas na siya ng bakuran at pinakiramdaman ang paligid. Pagaspas ng malaking pakpak ang kanyang narinig hanggang sa lumapag ang bangkilan sa kanyang harapan. Nakangiti ito ngunit nanlilisik ang mga mata. Isa kang balakid sa aking paghahari. Mamamatay ka ngayon, tao. Mariing wika ng bangkilan. Agad naman pumorma ng depensa si Alejandro. Muling tumawa ang bangkilan at ibinuka nito ang malapad na pakpak. Sa isip ng binata, hindi sapat ang pisikal na sakit para sa isang demonyo. Lumipad na ang aswang at sumugod na ito sa binata. Dito ibinaba ni Alejandro ang itak at tumarak sa lupa. Iniangat niya ang kanang kamay at binitawan ng magkasunod ang 2 buhay na salita. Tila ba bumangga ang aswang sa hindi nakikitang harang na agad din na bumagsak sa lupa. Napaluhod ang bangkilan dahil dumikit sa lupa ang 2 kamay nito, pati na rin ang mga pakpak. Itigil mo yan! Sigaw dito ng bangkilan. Paulit-ulit na binigkas ng binata ang 2 buhay na salita na labis nagpapahirap sa aswang. Umaangil na ito at halos lumuwa na ang mga mata. Sa pagbigkas niya sa 3 buhay na salita ay bumaliktad ang mga kuko ng bangkilan at nabali ang pakpak na labis nitong ininda ang sakit. Sumisigaw na ang nilalang na naging boses demonyo na ang lumalabas. Tumutunog na ang mga buto nito na isa-isang nababali. Nagmamakaawa na ang aswang sa tindi ng paghihirap na kanyang nararanasan, hanggang sa binitawan na ni Alejandro ang ika-4 na buhay na salita.
biglang namuti ang dating mapupulang mga mata ng aswang. Ang buong diwa nito ay tila naging blanko. Lumabas ang itim na usok mula sa bunganga nito. Biglang lumitaw si Tandang Maeng sa likuran ng aswang at ikinumpas ang mga kamay at ibinalot ang usok sa isa pang usok na kulay puti. Dahil sa sabay-sabay niyang ginamit at paulit-ulit na binigkas ang 4 na buhay na mga salita, ay bumagsak sa lupa si Alejandro at nawalan ito ng malay. 3 araw natulog si Alejandro. Hindi naman siya pinabayaan ng mga kapitbahay. Sa kanyang pagising ay naroroon sa bahay niya ang iilang kapitbahay at si Manong Ignacio. Kinamusta niya ang nayon. Nakangiti naman na tumugon ang manggagamot na ayos naman ang lahat sa kanila. Sa pagising ng binata ay kakaibang gaan at kaginhawaan sa katawan ang kanyang naramdaman. Lumabas ito ng bahay at nagpaalam sa mga kapitbahay na nais niyang pumunta sa laot. Nagtingi na naman ang mga ito dahil sa pagtataka. Alam kasi nila na takot sa laot si Alejandro simula noong nawala ang kanyang mga magulang. Tumungo si Alejandro sa laot sakay sa bangkang disagwan. Nang nasa gitna na ito ay agad niyang sinisid ang kailaliman ng karagatan. Muling inalala ni Alejandro ang mga panahong sabay-sabay silang 3 ng kanyang mga magulang na sumisisid sa dagat. Kahit na mag-isa na lamang siyang sumisid ay dama niya ang presensya ng kanyang mga magulang. Kabaryo, napansin ko ang pagluha ni Manong Alejandro habang ikinikwento ang bahagi ng kanyang muling pagsisid sa karagatan. Napag-alaman ko din na nabuo niya sa loob ng 1 dekada ang 7 buhay na salita ng Diyos. At kaya naman nagbago ang aking pananaw tungkol sa mga albularyo dahil mismong sa aking harapan ay napagaling ni Mang Alejandro ang isang tao na naghihingalo na dahil nakagat ito ng makamandag na ahas. Ako bilang doktor ay alam ko na wala nang pag-asa ang taong iyon. Ngunit napagaling ito ni Manong Alejandro. Ang pagtatagpo namin ni Mang Alejandro ay 2 dekada na ang nakalipas at simula sa araw na iyon ay natutunan ko na hindi pala tayo dapat nakadepende sa siyensya maging sa teknolohiya dahil may mas nakakahigit pa sa atin bilang tao at ang taglay niyang kakayanan ay walang makakapantay. Mga kabaryo, hanggang dito na lang po ang kwentong ipinadala sa atin ni Jerome. Naway merong kayong natutunan at may napulot kayong aral sa istorya ni Manong Alejandro. Muli ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Salamat.